Movie Recap Tagalog here. Si Jook Hee ang pinakamahusay na neurosurgeon sa buong mundo. Noong nakaraan, nagkaroon siya ng isang alagad na si Seyok. Isa siyang mahusay at likas na talentadong doktor, ngunit may halong damdamin si Jook Hee tungkol sa kanya. Pagkatapos, sa kalagitnaan ng isang operasyon, tuluyan niyang pinalaya si Seyok mula sa kanyang operating room. Kahit na minsang kinilala si Seyok bilang isang henyo sa larangan ng medisina, nagtatrabaho na lamang siya ngayon bilang isang shadow doctor sa isang illegal na operating room. Nagsisimula ang kwento sa isang henyo at mabait na doktor na gumagamot ng matatanda ng libre. Ngunit sa kaibuturan, ang doktor na ito ay isang malupit na mamamatay tao. Gaano kakilakilabot ang isang taong may dalawang personalidad? Si Seyok ay isang estudyante sa universidad na may matinding hangarin sa kaalaman tungkol sa medisina. Labis siyang nahuhumaling sa utak ng tao. Wala siyang mga magulang at wala ring sapat na pinansyal na kakayahan. Mas pipiliin ni Seyok na malubog sa malaking utang kaysa mabahala sa kanyang pag-aaral, dahil ang pinakamalaking pangarap niya ay makapag-aral sa ilalim ng nangungunang eksperto sa tumor sa utak sa Korea, si Professor Jook Hee. Sa kanyang walang sawang pagsisikap, nakapasok si Seyok sa universidad bilang isang natatanging mag-aaral na babae. Tulad ng kanyang ninanais, ipinakilala rin siya kay Professor Jook Hee. Sa kanilang unang pagkikita, ipinakita niya rito ang lahat ng kanyang kaalaman. Kasabay nito, taimtim na nakiusap si Seyok kay Professor Jook Hee na ituro sa kanya ang lahat ng kanyang nalalaman dahil itinayanan niya ang kanyang buong buhay dito. Naantig si Jook Hee sa kasipagan at sinseridad ni Seyok. Mula noon, tuwing may operasyon, kusa siyang tinatawag ni Jook Hee at pinapapunta sa unahan upang matuto ng malapitan. Ibinuhos ni Professor Jook Hee halos ang buong puso niya sa pagtuturo kay Seyok. Hindi siya binigo ni Seyok. Sa loob ng wala pang isang taon, kaya na niyang magsagawa ng operasyon ng mag-isa. Naging pinakamamahal na estudyante si Seyok ni Professor Jook Hee. Maganda ang takbo ng landas ng kanyang karera, subalit may dumating na pagkakataong nagtulak sa kanya patungo sa bangin. Nagkaroon ng scholarship ang ospital para makapag-aral sa ibang bansa at mas mapaunlad pa ang kakayahan. Sa paningin ng lahat, tiyak na si Seyok ang karapat-dapat, kaya masaya niyang inihanda ang lahat. Ngunit nang ilabas ang listahan, ibinigay ang scholarship sa iba. Biglang nagalit si Seyok at nagmamadaling pumasok sa opisina ni Professor Jook Hee upang magtanong. Sa oras na yon, naroon din ang ina ng napiling mag-aaral para sa pag-aaral sa ibang bansa, kaya't agad na sinermunan ni Seyok ang babae. Inisip niya na binili nito ang posisyon para sa kanyang anak. Inisip din ni Seyok na napakababa ng pag-ugali ng babae. Dahil sa sobrang galit, malakas na sinampal ni Professor Jook Hee si Seyok. Kaya't ipinatigil din niya ang lahat ng schedule ni Seyok sa mga operasyon. Ngunit noong araw na yon, habang nasa pulong sa labas si Professor Jook Hee kasama ang mga pangunahing surgeon ng ospital, dumating ang isang pasyenteng biktima ng aksidente sa sasakyan na nangangailangan ng agarang operasyon sa utak. Dahil sobrang kritikal ng sitwasyon, wala nang nagawa si Seyok kundi hawakan ang scalpel upang iligtas ang buhay ng pasyente. Nang bumalik si Professor Jook Hee at nakita ang pangyayari, labis siyang nagalit. Ipinag-utos niyang agad ibaba ni Seyok ang scalpel at umalis. Kalma niyang ipinaliwanag ang sitwasyon noong oras na yon. Ipinahayag din niya ng malinaw ang tiyak na plano para sa operasyon. Higit pa roon, handa si Seyok na akuin ang buong pananagutan para sa kanyang pasyente. Ngunit ipinahila pa rin siya palabas ni Professor Jook Hee. Ang pagiging matigas ng ulo ni Professor Jook Hee ay tuluyang nakasira kay Seyok. Kaya't kinuha ni Seyok ang isang tubo ng dextrose at biglang sinakal si Professor Jook Hee mula sa likuran. Kung walang pumigil sa kanya, siguradong nasakal siya hanggang sa mamatay. Sobrang galit niya kaya't hindi na niya nakontrol ang kanyang emosyon at malakas na sinampal si Seyok sa harap ng lahat. Dahil sa lakas ng sampal, natumba si Seyok sa sahig. Kasabay nito, nabasag din ang kanyang pagmamataas at dignidad. Ngunit hindi pa roon natapos ang lahat. Binawi ni Professor Jook Hee ang lisensya sa medisina ni Seyok. Dahil sa matinding pagkabigla, hindi na muling nakapasok si Seyok sa operating room habang buhay. Para sa isang taong lubos na nahuhumaling sa operasyon gaya niya, ito ay katumbas ng pagkakait ng kanyang buhay. Kaya't lumuhod siya sa ulan upang magmakaawa ng kapatawaran. Ngunit hindi siya binigyan ng kahit kaunting pagkakataon ni Professor Jook Hee. Pagkatapos ng araw na yon, tuluyan nang bumagsak si Seyok mula sa tugatog at naging isang karaniwang tao na walang hawak na anuman. Ngunit hindi doon natapos ang kanyang sinapit. Naging isang tagong espesyalista si Seyok sa operasyon ng tumor sa utak. Gumagawa siya ng mga iligal na operasyon tulad ng sa mga gangster na napatay at ninakawan. Bagamat wala na siyang lisensya, hindi pa siya kailanman nabigo sa kanyang mga operasyon. Nang mailigtas niya ang buhay ng isang pinuno ng gangster, palihim na naglagay ng pampatulog ang isang nurse sa IV bag. Ang nurse na ito ay dati ring nagtatrabaho sa parehong ospital na pinanggalingan ni Seyok. Alam na alam niya ang nangyari sa pagitan ni Seyok at Professor Jook Hee. Higit pa roon, batid din ng nurse na wala ng lisensya si Seyok, ngunit patuloy pa rin itong nagsasagawa ng iligal na operasyon. Ang inihalo lamang ng nurse ay mga pampatulog, ngunit ginamit niya ito upang takutin si Seyok na kaya niyang magdulot ng aksidente sa pasyente nito anumang oras. Kung sakaling mamatay ang isang pasyente sa kanyang iligal na operasyon, habang buhay na makukulong si Seyok. Kaya't humingi ng malaking halaga ng pera ang nurse bilang kapalit. Labis ang tuwa ng nurse sa pagkakahiya at pagkataranta ni Seyok. Ngunit hindi alam ng nurse na nagdulot siya ng problema sa isang napakadelikadong tao. Agad na pumayag si Seyok sa kondisyon nito. Sinabi niyang iwan niya ang pera sa bodega kinagabihan. Nang makita ng nurse ang makapal na bungkus ng salapi, masigla niya itong binilang.
Ngunit biglang ginamit ni Seyok ang tubo ng dextrose upang sakalin siya. Sa mga sandaling iyon, wala ni kaunting takot sa mukha ni Seyok, bagkus makikita pa ang tila ligaya sa kanyang anyo. Malinaw na hindi iyon ang unang beses na pumatay si Seyok. Pagkatapos noon, isinilid niya ang pera sa kahon ng donasyon. Dahil para kay Seyok, ang pagtulong sa lipunan na alisin ang mga basurang tao ay isa ring mabuting gawa. Pagkaraan, tinulungan siya ng kanyang katulong na si Yang Ju na ibaon ang bangkay ng nurse. Si Yang Ju ay isa ring pasyente na minsang iniligtas ni Seyok. Dahil wala siyang pera upang bayaran ang ospital, lagi na lamang siyang sumusunod at tumutulong kay Seyok. Mahiyain siya at palaging pinapayuhan si Seyok na huwag pumatay ng tao. Ngunit sa tuwing may pinapatay si Seyok, si Yang Ju ang tumutulong mag-ayos ng mga kasunod na problema. Bukod sa paggawa ng mga iligal na operasyon, nagbukas din si Seyok ng isang maliit na lehitimong klinika. Madalas pa siyang magpa-check up ng mga matatanda ng libre. Sa mata ng kanyang mga kapitbahay, si Seyok ay maganda at mabait. Wala ni isa mang nakakita sa kanyang madilim na pagkatao. Dahil dito, napansin siya ng isang siga sa karinderyang katabi ng kanyang klinika. Ang sigang ito ay bagong labas lamang sa kulungan at may suot pang electronic ankle bracelet. Nakita siya ng isang pulis na napadaan at mabait na binalaan si Seyok na mag-ingat. Ngunit hindi inaasahan, pumasok ang siga sa klinika at tinukso si Seyok. Puro panunukso at pang-insulto lang ang sinabi niya. Sinubukan pa niyang imbitahin si Seyok sa isang bar sa Seoul. Hindi siya sinagot ni Seyok kundi tinitigan lamang siya. Ang siga ay hindi lang bastos kundi isa ring walang kwentang tao na madalas manakit ng sariling kapatid. Higit pa roon, lalo siyang nagiging arogante. Sa gabi, sinusundan pa niya si Seyok hanggang sa bintana ng bahay nito. Lasing at mapanukso ang tingin sa kanya. Hindi na yon kinaya ni Seyok. Sa kanyang isipan, nagsimula na siyang lihim na magplano ng kamatayan ng siga. Kinabukasan, kusang pumunta si Seyok sa maliit na karinderya ng kapatid ng siga. Maingat niyang pinagmasdan ito. Sa mga sandaling iyon, hindi pa rin alam ng siga na siya ay nasa bingit na ng kapahamakan. Tinitigan siya ni Seyok gamit ang mga matang puno ng kamatayan. Pag-alis ni Seyok, sinadya niyang iwan ang kanyang payong sa mesa. Pagkatapos ay naghintay si Seyok sa pinto. Mabilis na naglabas ng payong ang siga. At sinamantala ni Seyok ang pagkakataon upang magbigay ng imbitasyon na agad namang ikinatuwa ng siga. Kinabukasan, habang nagbibisikleta siya sa kalsada, dahan-dahang huminto sa tabi niya ang isang pulang kotse. Nang makita kung sino yon, tuwang-tuwa siya, ang babaeng matagal na niyang pinapangarap. Walang pag-aalinlangan siyang sumakay sa kotse ni Seyok. Ininom niya ang boteng tubig na inihanda nito. Pagkatapos, bumili si Seyok ng malaking plastik na banig at hiniling sa kanya na tulungan siyang hilahin ito papasok sa bahay. Pilit niyang pinaligaya si Seyok. Pagkatapos, pinagpawisan siya ng todo. Mabait na tinanggal ni Seyok ang kanyang damit at binigyan pa siya ng tuwalya. Ngunit di nagtagal nawalan siya ng malay. Pagmulat ng kanyang mga mata, natagpuan niyang siya ay nakagapos at may takip ang bibig. Sa puntong iyon, labis ang takot niya, ngunit huli na ang lahat. Nakaupo si Seyok sa ibabaw niya, ipinapakita ang huling paglalambing. Mahina siyang pinaalalahanan ni Seyok na maging masunurin upang hindi masaktan. Pagkatapos, hinugot niya ang kutsilyo. Walang pag-aalinlangan, pinutol niya ang ugat sa liig ng siga. Habang nagpupumiglas ito sa sariling dugo, dahan-dahang namamatay, isang mabangis na ngiti ang lumitaw sa labi ni Seyok. Kung sa operating room ay natatamasa niya ang tagumpay ng pagliligtas ng buhay, mas higit niyang ikinasya ang kaligayahan ng pagpatay. Agad nilinis ni Yang Ju ang lahat ng bakas ng dugo sa silid. Pagkatapos, sinunog niya ang lahat ng personal na dokumento ng siga. Inihila ni Seyok ang kanyang bangkay papunta sa kagubatan at doon inilibing. Napakahusay ng koordinasyon nilang dalawa. Mula nang mawala ang siga, muling bumalik ang katahimikan sa kanilang lugar. Inisip ni Seyok na mabuti iyon. Nabawasan din ang bigat sa kanyang dibdib. Ngunit hindi nagtagal, isang di inaasahang bisita ang dumating. Muli na namang nagulo ang mapayapang buhay ni Seyok. Ang taong iyon ay walang iba kundi ang sumira ng kanyang buhay, si Professor Jok-hee. Wala na siyang bahid ng kayabangan at pagiging mapangmata. Sa halip, maingat pa niyang binili ang paboritong cake ni Seyok. Ngayong dumating siya, ang pakay ay ang magmakaawa. Lumabas na mayroon din siyang brain cancer. Mabuti na lamang at nasa unang yugto pa lamang. Ngunit ang tumor ay nasa napakakomplikadong bahagi, at malinaw sa kanya na tanging si Seyok lamang ang kayang magsagawa ng operasyon. Matagal na pala siyang palihim na minamanmanan ang bawat operasyon ni Seyok. Alam niyang lalo lamang humusay ang kanyang kakayahan. Ngunit sa narinig na ito, hindi mapigilang matawa ng mapait si Seyok. Hindi niya malilimutan ang galit at puot na dulot nito. Kaya't wala siyang balak iligtas siya. Higit pa roon, ito rin ang dahilan kung bakit siya nawala ng lisensya at nasira ang kanyang buhay. Ngayon, si Professor Jok-hee mismo ang humihingi ng operasyon sa kanya. Ni hindi siya humingi ng tawad sa nangyari noon. Sa halip, ginamit pa niya ang tono ng isang guro upang sabihing dapat gawin ni Seyok ang operasyon. Kung hindi, isusumbong niya sa pulisya ang mga iligal na operasyon nito. Ang pagbabanta ay tila muling bumutas sa sugat ng nakaraan. Labis ang galit ni Seyok at sinabihan siya na wala siyang karapatang utusan siya at pinaalis. Sa sobrang pagkahiya at wala nang masabi, napilitan si Jok-hee na umalis. Ngunit bago pa siya makalabas ng pinto, bigla siyang inatake ng sakit. Mabilis niyang sinubukang kunin ang kanyang gamot sa bulsa, ngunit nahulog ito sa sahig. Sinubukan niyang abutin, ngunit tinadyakan ni Seyok ang bote palayo. Ang taong kanyang niluhuran noon sa ulan para magmakaawa ay ngayon nakahandusay at nakahandog sa kanyang paanan. At ngayon, wala ni kaunting awa si Seyok. Walang puso niyang dinurog ang mga mahalagang gamot ni Professor Jok-hee.
Tinadyakan niya ito at humalakhak ng malakas. Pilit niyang pinalabas ang hinanakit na pinasan niya ng higit 10 taon. Sadyang napakagaan ng pakiramdam niyon para kay Seyok. Hanggang sa dumating si Yang Ju at pinigilan siya. Si Professor Jokhi na may halos mamatay sa tindi ng sakit at tuluyang nawalan ng malay. Sa kabutihang palad, tinawagan ni Yang Ju ng ambulansya para kay Professor Jokhi. Kung hindi, siguradong namatay na siya sa harap mismo ng bahay ni Seyok ngayong araw. Ngunit hindi pa rin alam ni Seyok na pagsisisihan niya ang kanyang naging desisyon. Isinara at sinalyuhan ang klinika ni Seyok. Galit na galit siyang tumawag sa telepono. Sa pagkakataong iyon, hindi na nagtago si Professor Jokhi. Sa halip, diretsahan pa niyang sinabi na kung gusto ni Seyok na maalis ang selyo, kailangan niyang pumunta sa Busan upang hanapin siya. Pinilit ni Seyok pigilan ang kanyang galit. Gusto niyang makita kung ano ang binabalak nito. Nasa Busan si Jokhi para dumalo sa pinakaprestihiyosong seremonya ng parangal sa larangan ng medisina. Siyam na sunod-sunod na taon na siyang ginawaran bilang natatanging doktor. At ngayong taon, malinaw na siya ang tatanggap ng pinakamataas na parangal. Sa okasyong iyon, si Jokhi ang sentro ng atensyon. Ngunit habang lalo siyang sumisikat, lalo namang tumindi ang selos at galit ni Seyok. Nang pumasok siya sa banyo, hindi sinasadyang narinig niya ang usapan ng ilang doktor. Mula sa kanila, nalaman ni Seyok na ang tagapagsuporta ng seremonya ay si Chairwoman Ichida. May matinding sakit sa ulo si Ichida dahil ang kanyang anak ay may tumor sa utak. Dahil napakabata pa ng bata, walang doktor ang naglakas loob na operahan ito. Sa ngayon, si Professor Jokhi lamang ang may kakayahang magligtas sa bata. Sa narinig, labis ang kasiyahan ni Seyok dahil alam niyang pagkakataon na yon upang maghiganti kay Professor Jokhi. Hindi nagtagal, hinanap niya si Chairwoman Ichida. Nagkita na sila noon sa pamamagitan ni Jokhi. Hindi na nagpaligoy-ligoy si Seyok. Ipinakita niya ang isang video ng isang katulad na kaso. Ito ay isang operasyon na siya mismo ang nagsagawa. Ang pasyente ay 2 taon lamang ang tanda sa anak ni Ichida. Noon, maraming malalaking ospital ang tumangging gamutin ang bata. Ngunit ngayon, malusog na itong namumuhay. Nangako si Seyok na kaya niyang iligtas ang anak ni Ichida. Nabighani si Chairwoman Ichida sa tapang at teknikal na plano ni Seyok. Agad siyang nagtanong kung ano ang nais nito. Ngunit hindi kailangan ni Seyok ng pera. Ang tanging hiling niya ay huwag ipagkaloob kay Jokhi ang pinakamataas na parangal ngayong taon. Gusto ni Seyok na ipahiya si Jokhi. Ngunit pagkadinig ni Ichida ng mga salitang iyon, agad niyang pinaalis si Seyok. Kinabukasan, hindi pa rin sumuko si Seyok at muling hinanap si Ichida. Sinabi ni Chairwoman Ichida na ang isang taong gaya ni Seyok na hindi nirerespeto ang kanyang guro ay siguradong may masamang ugali. Kaya't hindi niya kayang ipagkatiwala ang kanyang anak sa ganitong kababawang tao. Inisip ni Seyok na tuluyan ng bigo ang kanyang plano. Ngunit laking gulat niya nang mismong si Ichida ang lumapit sa kanya kinagabihan. Ganap na nagbago ang kanyang saloobin. Pumayag si Ichida na si Seyok ang magsagawa ng operasyon sa kanyang anak. Ngunit kung mabigo ang operasyon, pananagutin si Seyok at pagbabayaran niya ng malaki. Hindi lubos maunawaan ni Seyok ang nangyayari. Gayunpaman, nag-empake siya ng kanyang gamit at sumakay sa pribadong eroplano ni Ichida patungong Japan. Pagdating niya roon, nakahanda na ang operating room. Buo ang loob niyang binati ang batang kritikal ang kalagayan. Habang isinasagawa ang operasyon, sinimulan rin ang seremonya ng parangal. Sa simula, maayos ang lahat. Ngunit bigla na lamang sumirit ang dugo at tumalsik sa mukha ni Seyok, dahilan upang siya'y magulat. Hiniling ng isang doktor na tahiin na lamang ang sugat at ilipat ang bata sa ICU. Ngunit hindi pinansin ni Seyok ang sinasabi ng iba. Nakatutok lamang siya sa kanyang mga kamay. Lahat ng tao ay nagkakagulo at natataranta. Sa oras na yon, biglang pumasok si Chairwoman Ichida at nakita ang sahig na punong-puno ng dugo. Labis siyang natakot. Kung mabigo ang operasyon, ibig sabihin hindi na muling magigising ang kanyang anak. Ngunit si Seyok ay kalmado at walang pakialam sa paligid. Hindi huminto ang scalpel sa kanyang kamay. Laban siya sa oras, bawat segundo at minuto ay mahalaga. Samantala, nagbago ang resulta ng seremonya. Hindi inaasahang inalis si Jokhi sa pagpili at ipinagkaloob ang parangal sa isang doktor na hindi man lang ka-level niya. Tumahimik ang buong bulwagan, tila hindi makapaniwala. Si Professor Jokhi pa mismo ang unang pumalakpak upang basagin ang katahimikan. Sa parehong oras, nakabalik na si Seyok mula Japan, mayabang ang anyo. Lumabas na matagumpay ang operasyon. Bumalik siya upang saksihan ang komedya ni Jokhi. Sabik siyang ipakita ang kanyang tagumpay dito, iniisip na magagalit o aawayin siya nito. Ngunit nanatiling kalmado si Jokhi. Lubos itong ikinabigo ni Seyok. Hindi niya alam na ang kanyang tagumpay sa operasyon ng anak ni Ichida ay dahil din sa tulong ni Jokhi sa likod ng mga pangyayari. Sa kasiyahan ng gabi bago ang operasyon, ipinagtapat ni Ichida kay Jokhi ang lahat. Tinanong niya kung mapagkakatiwalaan ba si Seyok. Kahit na alam ni Jokhi na magiging kabaligtaran ito sa kanyang interes, sinabi pa rin niyang dapat magtiwala kay Seyok. Dahil sa lahat ng kanyang naturuan, si Seyok lamang ang may likas na talento. Si Seyok ang karapat-dapat tawaging henyo. Kaya't dapat ipahawak sa kanya ang operasyon. Ito lamang ang natitirang pag-asa. Dahil sa mga salitang iyon, nabura ang pag-aalinlangan ni Ichida. Ang tagumpay ni Seyok sa pagkakataong ito ay nagpatibay kay Jokhi na ang kanyang sariling operasyon ay imposibleng magtagumpay kung wala siya. Ngunit mabilis ding dumating ang bagong problema kay Seyok. Nabunyag ang kanyang iligal na operasyon. May isang tagapamagitan na gumaganap sa pagitan ni Seyok at ng kanyang pasyente. Sa isang banda, kumikita siya ng pera, at sa kabilang banda, ipinagbibili niya ang impormasyon sa pulisya para maprotektahan ang sarili niya.
Ang video ni Seyok na nagsasagawa ng operasyon sa pinuno ng sindikato ay lumabas dahil sa kanya. Dinala pa ng mga pulis ang video na ito kay Professor Jok-hee upang hilingin na tulungan silang hanapin ang doktor na ito. Una pa lang ay nakilala na agad ni Jok-hee si Seyok, ngunit hindi niya sinabi ang totoo sa pulisya. Gayunpaman, natunton pa rin ng mga pulis ang lugar ng iligal na operasyon. Bilang matagal ng kaibigan ni Professor Jok-hee, inimbitahan siya ni Kapitan Yang sa pinangyarihan upang tulungan sa investigasyon. Kahit na nalinis na ang lugar, nakakita pa rin ng bakas ang asong panghanap ng pulis sa burol sa likuran. Nang hinukay ng mga pulis ang malambot na lupa, natagpuan nila ang isang bangkay na nakabalot sa plastik. Ito ay ang bangkay ng nurse. Parang may naisip si Professor Jok-hee dahil nasaksihan na niya ang mga kalupitan ni Seyok. Ngayon, bigla itong lumitaw mismo sa pinangyarihan ng krimen. Wala pang pakialam, tinuksuhan pa nito ang asong pulis na nasa tabi niya. Hindi na iwasang magtanong ng mga pulis kung bakit ganoon siya kakasundo ng aso. Walang pakialam na sagot ni Seyok na marahil dahil mahilig siya sa hayop. Mabilis na hinila ni Jok-hee si Seyok palayo at pinagalitan siya dahil sa pagpatay ng kung sino-sino na parang baliw. Dahil kung mahuli siya ngayon, hindi na maisasagawa ang operasyon. Mali ang intindi ni Seyok na nagbabalik ng paghihiganti si Jok-hee sa kanya. Dahil winasak niya ang seremonya ng parangal, iniisip niyang nakikipagtulungan ito sa mga pulis. Kaya lalo pa siyang nagalit. Naghiwalay sila sa hindi magandang sitwasyon. Ngunit nakita ng pinuno ng unit kontra krimen ang pagkikita nilang iyon. Nakilala ni Kapitan Yang na siya ang dating estudyante ni Professor Jok-hee. Ngunit hindi niya ito masyadong pinansin. Gayunpaman, biglang nagkaroon ng bagong direksyon ang kaso. Sa pagsusuri, natuklasan nilang may balahibo ng aso sa damit ng nurse. Hindi pa natutukoy kung anong lahi ng aso ito. Wala namang alagang aso ang biktima. Kaya't inisip ng forensics na malamang galing ito sa mamamatay. Ngunit ang batang pulis ay naging pabaya. Ipinakita niya ang ebidensya kay Jok-hee. Kaya ng gabing iyon, niyaya ni Jok-hee ang batang pulis na lumabas. Nilagyan na niya ng kemikal ang doorknob. Sinamantala niya ang pagkakataon upang abutan ito ng panyo. Doon ipinahayag ng batang pulis ang kanyang hinala. Ang babaeng nakilala niya noon ay estudyante ni Jok-hee. Nakakuha pa siya ng impormasyon na walang aso ang biktima. Kaya't posibleng sa aso nang mamamatay ng galing ang balahibo. At sakto namang ganoong uri rin ng aso ang alaga ng estudyante ni Jok-hee. Ngunit sa susunod na segundo, nawalan na siya ng malay. Sa sandaling iyon, lumantad na ang tunay na mukha ni Professor Jok-hee. Sa katunayan, sa dilim, isa siyang demonyong mas malupit pa kaysa kay Seyok. Hindi iyon ang unang beses na nakapatay si Professor Jok-hee. Minsan ay tinangka niyang patayin ang isang kaibigang kinamumuhian niya habang nasa operasyon. Hindi niya inasahan na mabubuko siya ni Seyok. Ayaw ni Seyok na madungisan ang kanyang karera bilang doktor. Kaya't sinadya niya itong saktan sa pamamagitan ng pag-abot ng scalpel. Pagkatapos, siya mismo ang humawak ng bagong bistor at itinuloy ang matagumpay na operasyon. Dati, gusto sanang ibunyag ni Seyok ang pangyayaring iyon. Ngunit dahil doon, lalo pang lumayo ang pagitan nilang dalawa. Ang kanyang pinakamamahal na estudyante ang nakatuklas ng tangkang pagpatay. Napakahiyang karanasan ito para kay Jok-hee. Kaya't sinubukan niya ang lahat ng paraan upang palayasin si Seyok. Hindi rin nakaligtas ang kaibigang iyon sa kamatayan. Paglabas ng ospital, ginilitan siya ni Jok-hee sa carotid artery. Mas malinis pa ang pagkakagawa ni Jok-hee kaysa kay Seyok. Inabutan pa niya ng panyo at sinabihang takpan ang sugat para hindi magtilamsikan ang dugo. Hindi makapaniwala ang kaibigan niya. Kaya tumakbo ito palabas ng sasakyan. Sa huli, nahulog ito sa bangin at namatay. Malamig siyang tinitigan ni Jok-hee. Sa bandang huli, kinain ng mga ligaw na aso ang bangkay. Noong kabataan pa ni Jok-hee, katulad siya ni Seyok. Sobra ang pagkahumaling niya sa pag-aaral ng utak ng tao. Kapag nakikita niya ang utak na puno ng dugo, hindi niya mapigilan ang kasabikan. Kaya't nang makita niya si Seyok, para bang nakita niya ang kanyang kabataan. Noon pa man, ang dahilan kung bakit gusto niya itong palayasin ay dahil hindi niya kayang harapin ang sarili. Hindi nagtagal, ang pagkawala ng batang pulis ay nakatawag pansin kay Kapitan Yang. Inimbestigahan niya ang huling tawag na natanggap nito at natuklasang si Professor Jok-hee ang tumawag. Inaya ni Kapitan Yang si Professor Jok-hee upang magtanong. Gusto niyang malaman kung nakita ba niya ang pulis noong gabing iyon. Sinabi ni Jok-hee na totoong nag-usap sila sa telepono upang magkita. Ngunit biglang nagkaroon siya ng agarang lakad kaya't hindi sila nagkita. Noon ding oras na yon, tumawag ang kasamahan ng pulis at nagsabing nag-check siya ng mga surveillance camera sa paligid at kinausap ang katiwala ni Jok-hee. Kinumpirma nitong nasa bahay siya kagabi. Lumabas na kagabi, nang dalhin ng katiwala ang pagkain, narinig nito ang tunog ng tubig mula sa banyo at inakalang nandoon si Jok-hee. Plano lang pala lahat iyon ni Jok-hee. Lumabas siya sa likod na pinto at ginamit ang isang luxury car na itinago sa ibang garahe. Inihanda na ni Jok-hee ang kumpletong plano upang hindi siya malagay sa panganib kailanman. Ngunit ngayon, may isa pang taong maaaring magbanta kay Seyok. At iyon ay ang traidor na tagapamagitan. Gumawa ng lahat ng paraan si Jok-hee para makipag-ugnayan sa kanya. Gusto munang suriin ni Jok-hee ang kanyang saloobin. Kaya't sinabi niyang magtagpo sila. Sabi ni Jok-hee, tinitiyak kong hindi kita bibiguin. Dahil sa malaking tukso ni Jok-hee, agad siyang pumunta sa lugar ng pagkikita. Iminungkahi ni Jok-hee na mayroon siyang malaking kliyente na nangangailangan ng sikretong operasyon, kaya gusto niyang pakiusapan ang middleman na hanapin si Seyok upang maging kanyang katulong. Siyempre, napakalaki ng kabayaran. Nang marinig niya yon, natukso siya. Kaya noong muling tumawag ang pulis, nagsimula siyang magtago ng katotohanan. Malinaw na pansamantala siyang nasa panig ni Jok-hee.
Ngunit upang tuluyang mailayo si Seyok sa hinala, sinunog ni Jok-hee ang kulungan ng kanyang mga aso. Kaya't ang 3 asong inalagaan ni Seyok ay naging abo rin. Sila lamang ang tanging emosyonal na sandigan ni Seyok sa mundong ito. Para silang tunay na pamilya sa tabi niya. Walang kaalam-alam si Seyok kung bakit ginawa iyon ni Jok-hee. Kaya't nagalit siya. Agad niya itong tinawagan para magkita. Hindi nagtagal, ipinangga ni Seyok ang pickup truck sa sasakyan ni Jok-hee. Ngunit hindi pa siya nakontento. Umatras siya at muling bumuelo sa kabinangga ito ng malakas. Dahan-dahang bumaba si Jok-hee mula sa sasakyan, tumayo ng tuwid sa harap ng kotse, at kalmadong nagsindi ng sigarilyo. Si Yang-ju, na nakaupo sa tabi ni Seyok, ay labis na natakot. Sinubukan niyang pagalitan at gisingin ang diwa niya. Ngunit nabulag na ng tuluyan si Seyok ng kanyang matinding galit. Tinitigan ni Seyok ang kaaway sa harap niya at muling inapakan ang silinyador. Ngunit sa huli, wala pa rin siyang nagawa. Nalulunod siya sa sakit ng pagkawala ng kanyang mga aso. Parang naglaho ang buong mundo niya. Sa sandaling iyon, nagpunta ang middleman at nag-alok ng bagong pakikipagtulungan. Kilala ni Seyok ang tunay na pagkatao nito. Kaya ayaw na niyang magkaroon pa ng anumang kaugnayan dito. Pero sa kasawiang palad, ang inutang niyang pera para makapag-aral sa kolehiyo ay galing sa kanya. At ngayon, umabot na sa 100 milyong won ang interes. Kaya't ang pasya kung gagawin ba o hindi ay wala na sa kanya. Hindi niya alam na ang doktor na dapat niyang makatrabaho ay si Jok-hee mismo. Sa puntong iyon, gusto na sanang magsisi ni Seyok pero huli na. Ito ang unang pakikipagtambalan nilang dalawa. Pagkaraan ng 4 na taong pagkakahiwalay, itinakda silang magkita sa isang malaking yate. Ang barko ay palihim na naglalayag sa internasyonal na karagatan para magsagawa ng operasyon sa utak. Dahil ang pasyente ay isang mataas na pinuno ng isang kulto, hindi maaaring ilantad sa publiko ang kanyang kalagayan. Habang palayo ng palayo ang barko, itinapon ni Seyok ang abo ng kanyang mga aso sa dagat. Gusto niyang magpaalam sa kanila sa ganoong paraan. Ngunit habang nalulumbay siya, nilapitan siya ni Jok-hee at gustong makipag-usap. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangang gumawa ito ng ganitong uri ng operasyon kung hindi naman siya salat sa pera. Pero pinutya lang siya nito, sinasabing hindi siya gaya niya. Ang hinahabol daw ni Seyok ay hindi ang gusto niya. Iginiit ni Jok-hee na siya ay isang siyentipiko, hindi isang tao. Kaya para sa kanya, walang kahulugan ang pagkamatay ng mga aso. Ang pamamaliit at lamig ni Jok-hee ay nagpaalab lalo ng galit ni Seyok. Dinampot niya ang payong at hinampas ng malakas ang kanyang mukha. Halos hindi na siya makalaban sa bugbog na tinanggap niya. Buti na lamang at dumating agad si Yang-ju para pigilan siya. Lumalalala ang panghihina ng katawan ni Jok-hee dahil sa kanyang karamdaman. Lalo pang nanginginig ang kanyang mga kamay. Ngunit para maisakatuparan ang operasyon, tinurok niya ang huling vial ng espesyal na gamot sa kanyang katawan. Ngunit kahit ganoon, nanginginig pa rin nang hindi mapigilan ang kanyang mga kamay sa gitna ng operasyon. Mabuti na lamang at walang malalang nangyari. Ngunit hindi na gaya ng dati ang espiritu ni Jok-hee. Napansin ni Seyok ang problema, kaya siya na ang nagmungkahi na magpalit sila ng pwesto. Dahil kung pumalpak sila, wala ni isa sa kanila ang makakalabas ng buhay mula sa yate. Ngunit para kay Jok-hee na ubod ng kayabangan, hindi siya maaaring matalo sa harap ng kanyang estudyante. Pinilit niyang tiisin ang sakit at patuloy na humawak ng scalpel. Ngunit nakapagtataka, si Jok-hee na laging profesional ay siya pang nagkusang makipag-usap kay Seyok habang nag-opera. Hindi pa niya naririnig kailanman ang mga salitang iyon mula sa kanya. Hindi pa siya nakatanggap ng direktang pagkilala mula rito. Ang dating guro na ito ay pamilyar ngunit banyaga para kay Seyok. Pagkatapos ng matagumpay na operasyon, agad siyang sinundan ni Seyok. Sinabi nitong matagal na siyang hindi naging ganito kasaya. Sinabi rin nitong hindi naman siya ang galit sa kanya, kundi siya ang galit sa kanya. Matagal na nag-alinlangan si Seyok hanggang sa tuluyang maramdaman ang nasa loob niya. Ibinahagi niya ang masasayang alaala ng kanilang mga operasyon noon. At iyon din ang pinakamasayang panahon sa buhay ni Jok-hee. Sa sandaling iyon, ibinukas nila ang kanilang puso na parang matagal nang magkaibigang muling nagkita. Sa unang pagkakataon, malalim na yumuko si Seyok sa kanyang guro. Sa oras na iyon, tila naglaho ang lahat ng galit ng nakaraang 4 na taon. Ngunit ang hindi alam ni Seyok, si Jok-hee na laging tila malamig ay minahal siya ng buong puso. Sa tuwing makakabasa siya ng balita tungkol kay Seyok, hindi niya mapigilang ngumiti. At higit pa, ang unang beses na pumatay si Jok-hee ay dahil kay Seyok. Noon, napansin ng isang matandang kaibigan ni Jok-hee ang pambihirang galing ni Seyok sa medisina. Gusto niyang tulungan itong makapag-aral sa ibang bansa at ilayo siya. Pagkatapos, gagawin niyang kasangkapan si Seyok para kumita ng pera. Bukod pa roon, karamihan sa mga taong napapalapit sa kanya ay nauwi sa pagkawasak. Para kay Jok-hee, walang sinuman ang pwedeng kumuha sa pinakamamahal niyang estudyante na pinaghirapan niyang sanayin. Kaya noong panahong iyon, hindi niya binigyan si Seyok ng scholarship para makapag-aral sa ibang bansa. Sa katunayan, indirekta niya itong pinoprotektahan. Kalaunan, pinatay din ni Jok-hee ang matandang kaibigan na yon. Dahil hindi ito tumigil sa balak na guluhin si Seyok, nais ni Jok-hee na ialay ang kanyang buhay upang protektahan si Seyok. Pagkababa nila ng barko, nagbago ng isip ang middleman. Balak niyang ipahuli si Seyok sa pulisya. Ngunit naramdaman ni Seyok na may mali. Nagkunwari siyang sumakit ang ulo at pinabili ng gamot si Yang-ju. Habang hindi nakabantay ang middleman, nakataka siya sa paningin nito. Nang makipagkita ang middleman sa mga pulis, natuklasan niyang nawala si Seyok. Nang muli silang nagkita, tinanong siya kung saan siya nagpunta. Sagot ni Seyok, lumabas lang siya upang kumain at gusto niyang makipag-usap ng pribado. Ngunit sa oras na yon, may balak na siyang pumatay.
Pasimpleng sinenyasa ng middleman ang mga pulis sa likod niya upang habulin agad si Seyok. Doon naman nakatanggap si Seyok ng tawag mula sa dating kasamahan. Sinabi nito na nasa huling yugto na ang brain cancer ni Jok-hee. Kung hindi siya operahan, hindi na siya aabot pa ng 1 buwan. Bago pa makapag-react si Seyok, may pamilyar na figura ang dumaan sa harap niya. Nilagay ng taong iyon ang braso sa balikat ng middleman at sabay silang pumasok sa eskinita. Paglingon niya, nakita niyang nakayuko na ang middleman at hindi na makatayo. Hila-hila siya ni Jok-hee palayo. Sa dugo sa sahig at sa pagkawala nilang dalawa sa dilim, tuluyang naintindihan ni Seyok ang lahat. Lumabas na ang guro na pinakakinamumuhian niya ay palihim pala siyang pinoprotektahan. Si Jok-hee ang nag-alis ng lahat ng hadlang at panganib para sa kanya. Nang makita ang papalapit ng mga pulis, mabilis siyang hinila ni Yang Ju. Di nagtagal, nakatanggap si Seyok ng isa pang mensahe mula kay Jok-hee. Pinapunta siya nito sa isang lugar kung saan nakahanda ang susi ng kotse. Inihanda na ni Jok-hee ang sasakyan para sa kanya. Nagbigay rin siya ng iba't ibang plaka ng sasakyan at malaking halaga ng pera. Inutos ni Jok-hee na tumakas na siya agad. Ngunit sa puntong iyon, hindi na inintindi ni Seyok ang sariling buhay o kamatayan. Nagpasya siyang operahan si Jok-hee. Hiniling ni Seyok sa kanyang mga kaibigan na maghanap ng operating room. Plano niyang ipaalam kay Jok-hee kapag handa na ang lahat. Ngunit hindi niya inasahan na ang pagkamatay ng middleman ay lilikha ng malaking kaguluhan. Ang paraan ng pagpatay ay kakaiba. Gumamit ang salarin ng maliit na scalpel upang saksakin ang pali sa pagitan ng mga tadyang dahilan ng internal bleeding. Hindi nito agad pinadugo ang biktima o nakatawag ng pansin, pero hindi rin ito hinayaang agad mawalan ng malay ang biktima. Isa itong sining ng pagpatay. Ngunit dahil dito, naunawaan ng mga pulis na ang salarin ay tiyak na isang medical student at napakahusay ng kanyang kasanayan. Ngunit likod lamang ni Jok-hee ang nahuli ng surveillance camera, kaya't wala silang malinaw na ebidensya. Ngunit mabigat ang kalooban ng hepe ng crime squad dahil malinaw niyang nakita noon si Jok-hee pero hindi niya ito sinabi. Sa halip, siya na mismo ang nakipagkita ng pribado kay Jok-hee. Tinanong niya ito tungkol sa kanyang mga duda. Nagtaka si Captain Yang kung bakit niya pinatay ang middleman. Si Seyok ba ang tunay na salarin sa lahat ng kamakailang pagpatay? Nang marinig ito, napatawa si Jok-hee at hindi man lang ito itinanggi. Pag-uwi, paulit-ulit na pinanood ni Captain Yang ang surveillance video. Doon niya tuluyang napansin ang pamilyar na figura. Naniniwala si Captain Yang na ang dalagang iyon ay dating estudyante ni Jok-hee. Doon niya mas naunawaan ang lahat. Hindi nagtagal, ipinatawag niya si Seyok. Pinuri niya ang talento nito. Kasabay nito, hinangaan niya si Seyok dahil mayroon itong gurong handang protektahan siya ng walang kapalit. Ngunit tiniyak niyang dadalhin pa rin niya ito sa hustisya. Ngayon, buo na ang kabuwang kwento sa kanyang isipan. Ngunit dahil wala pa siyang sapat na ebidensya, kailangan pa rin niyang palayain si Seyok. Mabilis namang nalaman ni Jok-hee na interesado si Captain Yang kay Seyok. Gabi ring iyon, ipinatawag ni Jok-hee si Captain Yang sa kanyang lihim na bodega. Pagpasok, bumungad ang isang refrigerator na nakakadena. Nang buksan ito, agad siyang kinilabutan. Ang laman nito ay ang batang pulis na matagal na niyang hinahanap. Ngunit sa oras na yon, nagyelo na itong parang bloke ng yelo. Mula sa dilim, unti-unting lumabas si Jok-hee. Inamin ni Jok-hee hindi lamang na siya ang pumatay sa middleman at sa batang pulis, kundi pati na rin sa nurse. Higit pa roon, inako niya ang lahat ng kasalanan tungkol sa iligal na operasyon. Ayon kay Jok-hee, nakakasawa na ang trabaho sa ospital, kaya't ginagawa niya ito upang makahanap ng bagong thrill. Ganap na inihiwalay ni Jok-hee si Seyok dito. Nais niyang akuin lahat ng kasalanan para sa kanya. Samantala, natagpuan na ni Seyok ang operating room. Ipinabatid niya kay Jok-hee ang oras ng operasyon. Ngunit sa mismong araw ng operasyon, hindi siya dumating. Sa halip, isang kaibigan ni Jok-hee ang nag-abot ng mensahe na nais niyang ipagpaliban ng 1 buwan. Ngunit pagdating ng 1 buwan, iyon na ang pinakamahirap gamutin na yugto ng kanyang sakit. Subalit iyon mismo ang kanyang nais. Gusto niyang lumala muna ang kondisyon bago ang operasyon dahil nais niyang mamatay sa operating table. Sa totoo lang, bago siya pumunta kay Seyok, alam na ni Jok-hee na isa itong operasyong hindi magtatagumpay. Gusto ni Jok-hee na si Seyok ang maging head surgeon niya dahil nais niyang gamitin ang sariling kamatayan upang ituro sa kanya ang huling leksyon. At iyon ay ang tanggapin ang kabiguan. Dahil hindi pa kailanman nabigo si Seyok. At dahil doon, patuloy siyang uunlad. Si Seyok ang pinakamalaking alalahanin ni Jok-hee sa buong buhay niya. Kahit sa huling sandali, iniisip pa rin niya kung ano ang maaari niyang gawin para kay Seyok. Ngunit sa mga oras na iyon, nagsimula ng baliw-baliwan si Seyok sa paghahanap kay Jok-hee. Pinutol na ni Jok-hee ang lahat ng ugnayan at nagtago sa isang lihim na lugar. Sa oras na iyon, naglabas na rin ng warrant of arrest ang pulisya laban sa kanya. Ang dating iginagalang na pinakamagaling na surgeon ay ngayon naging isang puganteng kriminal na pinaghihinalaang mamamatay tao. Hindi alam ni Seyok kung ano ang tunay na nangyari. Ngunit dahil naubusan na ng oras, wala na siyang nagawa kundi ang hingin ang tulong ng pinuno ng sindikato upang mahanap si Jok-hee. Ginamit ng pinuno ang lahat ng kanyang koneksyon at nalaman ang kinaroroonan ni Jok-hee. Ngunit hindi siya mismo ang pumunta roon. Hiniling niya sa pinuno ng sindikato na siya ang magsundo kay Jok-hee. Samantala, si Seyok ay nakipagkita kay Kapitan Yang sa isang bakanting lote. Tinanong niya ito kung ano ba talaga ang nangyayari. Ikinuwento nito ang lahat tungkol sa kasunduan nila ni Jok-hee. Lumabas na nagkaroon pala ng kasunduan sa loob ng bodega. Natuklasan ni Jok-hee na nagbulsa si Kapitan Yang ng malaking halaga mula sa mga kaso ng pagpatay. Hindi isisiwalat ni Seyok ang masasamang gawain ni Kapitan Yang.
Ngunit ang kondisyon ay si Professor Jokhi lamang ang papanagutin sa lahat. At mula noon, palalayain na ni Kapitan Yang si Seyok. Sinabi ni Jokhi na bago siya mamatay, tatawagan niya si Kapitan Yang upang siya i-arestuhin. Kaagad na nagbanta si Seyok na kapag ginulo niya si Jokhi, isusumpa niyang hindi siya mapapayapang mabubuhay. Kaya nahirapan din si Kapitan Yang sa kalagayan niya. Habang paalis na si Seyok, biglang binangga siya ni Kapitan Yang gamit ang sasakyan. Hinila siya palabas at tinadyakan ang kanyang kamay. Nang makaiwas siya, tinangka nitong baliin ang kanyang daliri. Nais niyang pigilan si Seyok na makapagsagawa ng operasyon kay Jokhi. Sa kritikal na sandaling iyon, mabilis na tumalon si Yang Ju mula sa kotse upang ipagtanggol si Seyok. Ngunit walang awang sinipa ni Kapitan Yang si Yang Ju. Sa pagdinig sa malulupit na sigaw ni Yang Ju, unti-unting tumindi ang tingin ni Seyok. Hinugot niya ang pamilyar na scalpel. Hinawakan niya si Kapitan Yang sa kwelyo. At mabilis niya itong pinatay gamit ang kutsilyo. Wala nang makakahadlang sa kanya. Pagkatapos ay tinawagan ni Seyok ang pinuno ng sindikato. Narinig din ito ni Jokhi na nasa malapit. Sa pamamagitan ng telepono, nalaman ni Jokhi na nakapatay na naman si Seyok. Sa oras na yon, naroroon na rin si Jokhi sa pinangyarihan. Ginamit niya ang panyo upang balutin at pulutin ang susi ng kotse sa lupa upang mawala ang bakas. Pinagalitan ni Jokhi si Seyok dahil sa sunod-sunod na pagpatay. Sa malungkot na mukha, sinabi ni Seyok kay Jokhi na ayusin niya ang lahat para sa kanya. Sinabi niya rito na punasan muna ang kanyang mukha at siya na ang bahalang mag-ayos ng lugar. Unang beses iyon na ipinakita ni Seyok ang kanyang kahinaan sa harap ni Jokhi. Wala nang ibang gusto si Seyok. Nais lamang niya na mabuhay si Jokhi. Ngunit nagpasya pa rin itong magpa-opera makalipas ang isang buwan. Nais ni Jokhi na ituro kay Seyok ang lahat ng kanyang kaalaman. Ngunit ngayon, wala nang gustong matutunan pa si Seyok. Nakiusap siya kay Jokhi na mabuhay. Kung mamatay ito, mas lalo lang lalala ang kanyang buhay. Gusto ni Seyok na mabuhay si Jokhi upang makita niya siyang maging pinakadakilang doktor. Pilit niyang hinihila si Jokhi, ngunit malupit siyang itinulak nito. Sa huli, hindi pa rin natalo ni Seyok si Jokhi. Wala siyang nagawa kundi igalang ang kagustuhan nito. Bago umalis si Jokhi, hindi nito nakalimutang dalhin ang kotse ni Kapitan Yang. Huling pagkakataon iyon na tinulungan ni Jokhi si Seyok na linisin ang lahat. Makalipas ang isang buwan, tumunog ang telepono ni Seyok. Nagkita silang muli sa operating room ayon sa usapan. Sa mga oras na yon, sobrang mahina na si Jokhi dahil sa sakit. Sinubukan nitong pilitin ang sarili na makipagkamay sa kanya, ngunit tumanggi siya. Buo pa rin ang kanyang paniniwala na hindi mabibigo ang operasyong ito at maghahawak kamay sila pagkatapos gumaling si Jokhi. Mabilis na lumipas ang panahon. Makalipas ang kalahating taon, patuloy pa rin nagsasagawa si Seyok ng mga iligal na operasyon sa secret room. Ngunit may isang bagay na nagbago. Hindi na siya nag-iisa dahil may sumama na rin sa kanya sa secret room. Sa huli, tila siya pa rin ang naging tunay na nagwagi sa operasyong iyon. At dito nagtatapos ang pelikula. Shout out muli kay Datul, Mark Angelo. At kay Sandro, Movie Recap. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.